before we start, let us all stand. Let us read our text in Philippians chapter 2, verse 13 in NLT version. Sabi po rito, "For God who is working in you, giving you the desire to obey Him and the power to do what pleases Him." Let us bow down our heads and let us pray. Father in heaven, we honor you and we bless you, Lord God, this morning. Again, Lord, thank you for your faithfulness. Thank you for your goodness. Thank you for your loving kindness, O God. Hallelujah. That truly, O God, hallelujah, hindi mo kami, Lord, pinabayaan. Hindi ka nag-give up sa amin, Panginoon. Munti, Lord, patuloy mo pinapatunayan. Hallelujah. Araw-araw sa aming mga buhay ang iyong kabutihan, Panginoon. At ang iyong pagkilos, hallelujah, sa pamamagitan ng iyong banal na Espiritu sa aming mga buhay. Kaya naman, Lord, sa umagang ito, nais po namin ay may balik sa iyo ang parangal at papuri na habang ang bawat isa sa amin, Lord, ay nakikinig ng iyong mga salita, hayaan mo, banal na Espiritu, na ikaw ang siyang kumilos, mangusap sa bawat buhay, sa bawat puso na nandirito ngayon na iyong mga anak. Ikaw, Panginoon, ang siyang magpakilala sa amin sa umagang ito. Maraming pong salamat. We acknowledge your Holy Spirit to be in the midst of us this morning. And as we pray in Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hallelujah. Praise God. So, punta po tayo doon sa ating binasa. Sabi po doon, sapagkat ang Diyos daw ang kumikilos sa inyo, sa atin, amen? Upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Okay? Kaya nga po, ang ating theme ay, sabi rito, now available. Okay? Can we say available? Ayan. Available. Okay? Ang Diyos ang siyang kumikilos. Okay? Sa atin upang isagawa natin ang kanyang kalooban. Ang Diyos may kalooban, may plano sa bawat isa sa atin. Amen? At siya daw ay kumikilos sa atin. Amen? Sino po rito yung naniniwala na sa una pa lang na isinilang ka dito sa mundo, ay may plano na ang Diyos sa buhay mo? Amen? Meron pong plano ang Diyos sa buhay natin. Simula't simula pa lang. Nakaplano na ang mga magaganda, mabubuting bagay para sa atin na nais ibigay ng Diyos. Hallelujah. Pero punta po tayo sa ating big idea muna. What is our big idea here? Sabi rito, God is available in your life if you will let Him do. Ang Diyos po ay available, willing, handa na kumilos sa ating mga buhay kung hahayaan natin siya na kumilos. Kaya nga sabi doon kanina, sabi natin na una pa lang may plano na ang Diyos sa buhay natin. Kumikilos na ang Diyos sa buhay natin simula nang tayo ay maipanganak sa mundo. Sa Jeremiah, sabi nga, nasa womb, nasa sinapupunan pa lang tayo ng ating mga magulang, nakaplano na ang lahat para sa atin. Pero may tanong, bakit po, Pastora, nangyari sa buhay ko ang mga bagay na ito? Bakit hindi maganda ang buhay ko ngayon? Kung kumikilos ang Diyos sa buhay ko, bakit ako nag-failed? Kung tunay na kumikilos at maganda ang plano ng buhay ang Diyos sa buhay ko, bakit ako naghihirap? Bakit ako miserable? Bakit ako struggle? Bakit ako may sakit? Diba? Yan yung mga tanong natin. Alam niyo po kung ano yung sagot sa tanong niyo? Kasi nawala kayo sa plano ng Diyos. Bakit ka nawala sa plano ng Diyos? Kasi kinalimutan mo o tumalikod ka sa Diyos. Tama ba?
Nung ikaw ay masaya, dahil marami kang pera, nakuha mo na ang lahat ng gusto mo, nakalimutan mo ang Diyos. Nung ikaw naman ay nalulungkot, ang gusto mong mangyari sa buhay mo ay tapusan na to, nakalimutan mo ang Diyos. Tama? Imbes na ikaw ay struggle, dapat lumapit ka sa Diyos. Pero anong ginawa mo? Kinalimutan mo, tumalikod ka sa Diyos. Kaya, nahiwalay ka sa magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So, hindi natin masisisi ang Diyos. Alam niyo ba na ang Diyos laging may maganda siyang gustong mangyari sa buhay natin. Kaso tayo lang tao, dahil may self-will tayo, yung sinusunod natin, yung gusto natin pa rin. Pero mabuti ang Diyos po, napakabait ng Diyos. Mahal tayo ng Lord. Lagi niya tayong binibigyan ng chance. Actually, chances na makapagbalik loob tayo sa Kanya. Na-realize niyo po yung mga nag-testimonies dito kanina? Na nandun na sila sa Lord. Pero, nung bless sila ni Lord, nakalimot sila sa Lord. Okay? Pero dahil maganda ang plano ng Diyos sa buhay nila, muling binabalik at binabalik pa rin sila ng Diyos sa Kanyang kamay. Ganon po pag kumilos ang Diyos sa buhay natin. Kasi yun po ang plano niya. Kahit ano po ang gawin natin na makaiwas sa Diyos, pag para sa Diyos ka talaga. Ibabalik at ibabalik ka rin niya. Kahit ano pang gawin mo sa buhay mo, dahil alam niya, may plano siya sa buhay mo, babalik at babalik ka pa rin niya sa kanyang mga kamay. Amen? Hallelujah, praise God. Ang Diyos po ay kikilos kung hahayaan natin siya na kumilos din sa ating mga buhay. Amen? Hallelujah, praise God. Palakpakan natin si Lord. Ang tao kasi sa panahon ngayon, kapag, lalo na sa generation ngayon, kapag masaya sila, nakakalimutan na nila yung Diyos. Kapag malungkot sila, nakakalimutan din nila ang Diyos. Di ba? Ang nais ng Diyos, sa malungkot man o masayang sitwasyon ng ating buhay, dapat kasama natin siya. Dapat wag tayong tatalikod sa Kanya. Amen? Dapat mas lalo tayong lalapit sa Kanya kasi masaya ka, binibless ka niya, pinaprosper ka niya. Kapag ikaw ay malungkot, mas lalo kang kumapit ng matibay, malakas sa Kanya. Kasi mas doon sa moment na yun, kailangan mo siya sa buhay mo. At sa moment na malungkot ka, struggle ka, miserable ka, doon siya kikilos sa buhay mo. Again, mga kapatid, kung hahayaan mo. Kaya huwag po nating patigasin, isarado ang mga puso natin pagdating sa Diyos. Sabi mo sa katabi mo, maganda ang plano ng Diyos sa buhay mo. Nag-amen ba siya? Nag-amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Hayaan po natin na maging available si Jesus sa buhay natin. Amen? Hayaan po natin maging available. Okay? But before anything else, let us define what is available. Okay? Para mas maunawaan po natin. Sabi po dito, available daw means willingness. Yan. Willingness to give our time, talents, and resources to God. Tama ba? Okay. Willing ka na ibigay ang iyong oras, iyong talento, ang iyong kayamanan talaga. Diba? Ang ating resources, kung anong meron ka sa Diyos. Okay? So it means na kung saan, putting God's way of living as a priority over our own desires. So nilalagay natin na si Lord, si God, si Jesus ang ating priority. Amen? So it means living with the knowledge that as Christ's follower,
Your life is not your own, mga kapatid. Hindi po natin pagmamayari ang ating mga buhay. Ang may hawak po nito ay ang Diyos. Hallelujah! Kaya nga po, you are blessed kapag ikaw ay nakatungtong o nabubuhay ka sa 70, 80, 90, 100 years. Kaya dahil tunay nga na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Why? Because you are available. Alam niyo ba na napakaraming mga Kristiyano ang mahaba ang buhay? Kasi po, sila ay pinagpapala ng Diyos. Because in their young age, they are willing to serve God. Amen? Hallelujah. Praise God. Available means being willing to give your time, your talents, your resources, and everything to God and make Him our priority. Amen? So alam na natin. Amen? Okay, so ang tanong, ay, paano ba maging available para kay Lord? How to be available to God? Paano po ako magiging available sa Diyos? Okay? So we have 5 points here. Paano ba tayo magiging available? Actually, the points here ay napaka-common, which is kung ikaw ay matured Christian, ay ginagawa mo na to. But still, let us remember this morning. Baka yung iba sa atin nalilihis na ng landas. Baka iba sa atin, iba na yung priority natin. Baka yung iba sa atin nakakalimot na o nanghihina na tayo sa ating relationship sa Lord. That's why this morning, the God of peace, the God who created the heavens and the earth reminds us to these 5 points. Now let us make ourselves available again para po sa Diyos. And number 1 point here po, being available to God is, sabi po dito, you are willing to drop away your ego. Yan. You are willing to drop away your ego or your pride in order to seek, know, and realize Him. Alam ko mga young people, mga matatalino kayo, nauunawaan nyo to. Para maging available ka sa Diyos, dapat willing ka na alisin, ibaba, magpakumbaba ka, alisin ang anumang ego or pride sa buhay mo. Na hindi ikaw dapat yung nasusunod dyan, kundi ang kalooban ng Diyos. Na sa ganun malaman mo, makita mo, ma-realize mo na ang Diyos ay kumikilos at kayang gumawa na kahit na mga imposibleng bagay sa buhay mo. Tama po? Balik tayo sa big idea kanina. Kikilos ang Diyos sa buhay natin. Available ang Lord na kumilos sa buhay natin kung hahayaan natin ito. Pero kung sarado ka, malayo ka sa Diyos, imposible. Pero sa umagang ito, bubuksan muli natin ang ating mga buhay, ang ating mga puso sa Diyos. And we will let ourselves available again to God. Amen? This makes you surrender to Him. James chapter 4 verse 7, sabi po rito, submit yourselves then to God. Resist the devil and he will flee from you. So the word submit, okay? The word submit yourself to God. It means you will surrender yourself to God. You will surrender your ego, your pride. Magpapakumbaba ka sa kanyang harapan at hahayaan mo na ang Diyos ang siyang kumilos at maghari sa buhay mo. That will make you available in the eyes of God. Amen? Kaya mo bang gawin to? Amen?
Hallelujah. Thank you, Lord. Number 2, para maging available tayo sa Lord, sabi dito, let us make time for prayer. Diba? Contemplation, appreciation, communion, gratitude to our Creator, our God. Give thanks for even the tiniest miracle. Meron na tayo, oras at panahon. Maging available po tayo, maging willing po tayo na kung saan tumawag tayo, manalangin tayo sa Diyos. May time tayo to appreciate God's goodness, God's faithfulness. May time tayo to commune with Him. Amen? Magpasalamat tayo sa Kanya. Dahil kung hindi sa buhay na sinusustain niya sa bawat isa sa atin, paano na lang? Wala na tayong buhay. Pero dahil may plano ang Diyos sa atin, may mission pa tayo dito to go and preach the gospel. Kaya ang nais ng Diyos na isustain niya ang life na ito at magamit ito para sa kanyang kalwalhatian. Amen? Yes! Paano mo malalaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo kung malayo ka sa Kanya? Kung hindi ka nagpipray? Kaya kung gusto mong malaman ang kalooban ng Diyos sa buhay mo, manalangin ka. Kausapin mo ang Diyos. Mag-commune ka sa Kanya. Magsimba ka. Amen? Mag-dwell ka sa presence ni Lord. Kaya walang nangyayari sa buhay natin eh. Kasi, okay na sa atin kung anong meron tayo ngayon. Sabi nga kanina, in good times and in bad times, kawawa ang mga Kristiyano o mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya let's pray for them. Let's pray for them. Hallelujah. So in Jeremiah 29:13, sabi rito, you will seek me and find me when you seek me with all your heart. See? Kung hahanapin natin ang Diyos, siya ay ano daw? Makikita natin. Paano natin makikita, mararamdaman ang Diyos? Sa pamamagitan po yun ng ating pananalangin. Amen? Sa ating paglapit sa Kanya. Hallelujah. Tunay nga na ang Diyos po, tayo ay create niya to have a relationship with Him and constant communication. Alam niyo ba na gustong-gusto ng Diyos na lagi natin siyang kinakausap? Gustong-gusto po ng Diyos na lagi po tayo na lumalapit sa Kanya at umaasa sa Kanya. Bakit po? Kasi kasama po sa pag-design sa atin ng Diyos, okay, bilang mga tao, to have a connection with Him dahil siya po ang ating Creator. Amen? If we don't have a connection sa ating Creator, ay malabo, mahirap po. Yan. Natin malaman ang kalooban ng Lord. Amen? Hallelujah. Number 3. Being available or willing to God is surrendering all to God. Yan. Surrender dapat. Lahat po. Wala pong sinabing kalahati o 1/4. Sabi po dito, ang nais ng Diyos para tayo ay maging available sa Kanya, ay isurrender, isuko natin lahat sa Kanya. Mga kapatid, ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, we need to desire God above everything. Let us desire God. Bago pa natin na i-desire na tayo ay maging professional, someday maging manager, CEO, maging milyonaryo, maging milyonarya, bago pa natin i-desire yung mga bagay na yan, i-desire muna natin, unahin muna natin na i-desire ang Diyos. Amen? Kasi walang talo sa taong sumusunod sa Diyos. Ang lahat ng sumusunod sa Diyos nagiging successful. At ang success po ay hindi lamang sa larangan ng financial.
Maging happy ka, kontento ka, masaya ka sa iyong buhay, sumusunod ka sa Diyos, nagpapagamit ka sa Diyos, nagsiserve ka sa Diyos. Kahit minsan kapos ka, pwede kang maging successful sa harapan ng Diyos. Amen po? Tandaan po natin yan. Hindi po nasusukat ang kayamanan ng isang tao dahil lang sa pera o sa mga material na bagay sa buhay niya. Bakit? Bakit po maraming mayaman? Hindi naman sila talaga masaya. Actually, sa sobrang nilang yaman, gusto pa nila magpayaman. Hindi pa sila kontento. Pero marami na silang kayamanan. Yung iba pa nga sa kanila, takot ng lumabas sa kanilang bahay. Kasi baka manakawan. Kasi andun yung kayamanan nila. Pero tayo, kahit anong meron tayo, hindi tayo natatakot. Dahil kayamanan pala, kay Jesus palang kayamanan na. Amen? Hallelujah. Praise God. Philippians chapter 4, verse 6, do not be anxious about anything, but in every situation, by prayer and petition with thanksgiving, present your requests to God. Once po na isinurrender na natin ang lahat sa Diyos, wala na po tayong dapat ika-worry, ika-bahala. Bakit? Kasi nagtiwala ka na sa Lord. Panginoon, sinusurrender ko na po ang sitwasyon ng buhay ko, ikaw na pong bahala. At kung hahayaan po natin yan, okay? Kung hahayaan po natin yan, yun nga yung sinasabi kanina, ang Diyos ang siyang kikilos. Basta dapat available lang tayo. If we are available, the Lord will also available for us. Kung ang tao lalayo at lalayo sa Diyos, paano siya kakausapin ng Diyos? Pero kung ang tao lalapit at lalapit siya sa Diyos, willing siya, then the Lord will work upon his or her life. Napakalaki pong bagay ang willingness sa harap ng Diyos. Amen? Once na ipinagkatiwala mo na ang lahat sa Diyos, sabi dito po, in prayer, in petition, and with thanksgiving, pinasalamatan mo na lahat, pinanalangin mo na, pinagkatiwala mo na, inasa mo na lahat sa Diyos. Ang lahat ng request mo sa buhay mo, then you have nothing to worry. Dahil doon nakikilos ang Diyos. Amen? Dapat may pananampalataya tayo. Kung ikaw nga ay nag-pray sa lips lang without sa nais at kalooban or galing sa puso mo, okay, or nag-resist or may doubt ka pa rin, imposible pa rin yung mangyari. Bakit? Kasi po dapat kapag nanalangin tayo, merong faith, merong pananampalataya, merong paniniwala na ang ating panalangin ay sasagutin ng Diyos. Kaya wag na po tayong mag-alala sa buhay natin. As long as sumusunod tayo sa kalooban ng Diyos, pinagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos, bahala na po si Lord ron. Basta sumunod lang tayo. Gawin lang natin kung anong kalooban ng Diyos. Amen? Gawin natin kung anong pinapagawa sa atin ni Lord. Gawin natin yung assignment natin. Gawin natin yung mission natin, mga kapatid. At kapag sumusunod tayo sa Diyos, ang pagpapala po ng Diyos ay siyang darating, umaapaw sa buhay ng mga taong sumusunod sa Kanya. Amen? Hallelujah. Thank you, Lord. Again, take note sa mga sumusunod sa Kanya. Pero yung mga nagdi-disobey sa Lord, imposible.
Okay? So, speaking of disobey, number 4. Yan. Para po maging available, maging willing tayo sa harapan ng Diyos, isa sa mga nais ng Diyos na gawin natin ay, ano daw, number 4, being obedience to His words. The words, sabi rito, siya yung gospel, siya yung Bible. Yan. Hallelujah. Isaiah chapter 1 verse 19, if you are willing and obedient, hallelujah, you shall eat the good of the land. Kung tayo daw ay sumusunod sa mga salita ng Diyos na nakasulat sa Biblia, hallelujah, tayo ay pagpapalain ng Diyos. You will eat the good of the land. Ipo-prosper tayo ng Lord. Everything na hawakan natin sa ating mga kamay, pagpapalain ng Diyos. Kahit 1,000 lang yan, kakasya yan sa 2 linggo dahil pinagpapala ka ng Diyos. Sino po rito yung naka-experience niyan? 500 lang pera ko, bakit umabot ng 1 linggo? Oh, di ba? Nag-amen kayo? Kayo mismo nagulat. Paano nagkasya yung 500? Sa 1 linggo. Eh, yung 500 na yan, lunch lang yan. Sa panahon natin ngayon. Oh, ilang kilo yung asukal tuloy? Bigas. Di ba? Isda, 200. Oh, pinakaano na yun na isda, bangus pa lang yun, 200, 220 pa nga. O, 300 na. Oh, ano ba sunod? Yung gulay, 100. Kasama yung mga panakot, 100 na lang natira. Oh, pamahaw mo, tinapay, kape sa 100, asukal. Asa na yung 500 mo sa isang araw? Wala na. Pero umabot ng 1 linggo. Ganun po, magpala ang Diyos. Palakpakan natin si Lord. Alam niyo po na isa pang pagpapala ng Diyos na gusto niyang ma-experience natin bilang mga tao o bilang kanyang mga nilikha ay ang kagalingan o ang healing na very available na gustong ibigay at ma-experience natin galing sa Kanya. Sino po dito sa inyo ang dumating yung time na nalagay sa panganib ang buhay nyo, ngunit pinagaling kayo ng Diyos? Amen? Hallelujah. Bakit? Dahil po, again, ang buhay ay galing sa Lord. Wala tayong karapatan o kakayahan na pahabain ang ating buhay. Tanging ang Diyos lang ang may kakayahan na gawin ang mga bagay na yan. Tanging ang Diyos lang ang pwedeng magpagaling, ang siyang gumamot. Siya yung great doctor natin, great physician. He is our healer. Na kahit sabihin na ng doktor na wala ka ng pag-asa, pero sa Diyos may pag-asa ka pa rin. Nais ng Diyos na ma-experience mo pa rin yung healing sa buhay mo. At isa po yun sa mga pagpapala ng Diyos sa atin. Amen? Na-remember ko si Brother Winston, sabi niya kanina, kahit milyonaryo ka pa, hindi mo kayang pagalingin o buhayin ang sarili mo. Kung wala ka sa Diyos, dahil ang Diyos lang talaga ang kayang magbigay ng instant healing or process healing sa bawat anak niya na sumusunod. That's why, church, let us surrender ourselves to the Lord. Wala tayong panalo, hindi tayo mananalo sa Diyos. Diyos yan eh. Wala ka nang pupuntahan sa mundong ito, kahit security, okay? Sa mundo ito, sa paligid nito, wala. Tanging sa Diyos lang at tanging sa kamay lamang ng Diyos. Bigay natin, be willing, be available to obey God's words. Amen? Hallelujah. Nasa ganun po ay pagpapala ang siyang dumaloy sa bawat buhay ng bawat isa sa atin. Okay? Let us have a authentic obedience in faith.
Okay? For us na kung saan the Lord will do new things po sa mga buhay natin. Amen? Hallelujah. Number 5, which is the last. Being available or willing to God, it means po, being available to serve God by serving other people. Be available to share the Word of God. Be available to do and testify what God is doing in your life. Amen? Tingnan niyo po yung mga points na yan. Yan po ang ibig sabihin ng being available. Maging willing tayo na gawin ang mga bagay na yan. Hallelujah. In Exodus chapter 23 verse 25, but you shall serve the Lord your God, and He will bless your bread, okay, and your water, and I will remove sickness from your midst. Hallelujah. Nasabi ko na to kanina, na pagpapalain ka ng Diyos at mararanasan mo ang kanyang kagalingan. Kung you will let yourself available or willing for God. Hallelujah. Alam niyo po, isa po ito sa aking mga encouragement. Isa po ito sa aking mga pinanghahawakan. That if you will serve God, if you're available to share the Word of God, if you are available to testify God, if you are obedient to God, sabi po doon, He will bless your bread and your water. Hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Ipo-pour out niya sa iyo, ibubuhas niya sa iyo ang siksik, liglig at umaapaw na pagpapala sa buhay mo. Hallelujah. And I will remove sickness in your midst. Walang sakit sa iyo at sa buong pamilya mo. No one will touch you. No one will harm you because you are covered by the blood of Jesus. Kahit sabi mo na nag-iisa ka lang para sa buong pamilya mo, ikaw lang ang nag-iisang Kristiyano, ikaw lang yung nagsiserve, ikaw lang yung mananampalataya dyan, dahil sa iyo kaya sila pinoproteksyonan ng Diyos. Ikaw ang representative ng family mo. If you will make yourself available for God. Napakabuti ng Diyos, no? Grabe yung blessing. But at the same time, yung mga nagdi-disobey sa Diyos, may punishment man sa kanila si Lord. Pero hindi na natin yun pag-uusapan ngayon. Dahil ang nais ng Diyos at ipakita ng Diyos sa atin sa umagang ito, ay ang nais niya na kumilos siya sa buhay mo. Kung ahayaan mo ito, kapatid. Amen? Next slide, sabi rito, are you available to the new things God is doing? That's the question. Yan po ang tanong sa atin sa umagang ito. Are you available to the new things God is doing in your life? Hallelujah. Sagutin niyo po ito nang galing sa puso niyo. You don't need to shout. Okay? Just say it in your heart. Are you available to the new people and places and situation God is sending you into each day? Hallelujah. Araw-araw po may ginagawa ang Diyos sa buhay natin. May mga sitwasyon, may mga tao, may mga lugar na kung saan pinadala, ibinigay ng Diyos para sa atin na kung saan andon na siya kumikilos sa buhay natin. Kung minsan hindi ka nagiging sensitive, bakit? Kasi nga, you are close. Nakasarado yung puso mo. Hindi kayo close ni Lord, but if you are sensitive, makikita mo na inilalagay ka ng Diyos sa mga sitwasyon na yan ng buhay mo upang gamitin ka niya at patatagin ka pa niya. Ay, wag po kayong masyadong ma-stress sa problema nyo. Wala pong tao sa mundo na walang problema. 7 years old na, namumblema eh. How much more tayo pa kaya? Diba? Pero kahit may problema, ang maganda doon, kapag Kristiyano ka at may relasyon ka sa Diyos,
Hindi ka pababayaan ng Diyos, kapatid. Okay? Hindi ka pababayaan ng Diyos. God is sending you into each day. Ano po ang papadala, ibibigay sa atin ng Lord? Araw-araw, ang kanyang pagkilos sa buhay natin. Ang kanyang pagpapala. Mararanasan natin kung hahayaan natin doon. Are you available for the work God has for you to do? Available ka ba? Willing ka ba? Hallelujah. Are you available? Ito maganda. Are you available to the new opportunities to share the love of the Savior of the world with the other in unlimited ways? Kaya nga po, wag po tayong magsawa na i-share natin ang Word of God. I-testify natin sa mga kapitbahay natin, sa mga friends natin, sa kaibigan natin, ang pagpapala na tinatanggap natin sa Diyos sa araw-araw at sa buhay natin. Hayaan po natin na makita nila kung anong ginagawa ng Diyos sa buhay natin. And with that, maku-curious sila how God good is sa buhay natin. Amen? Hallelujah. Again, are you available, mga kapatid? May gustong gawin na bagong bagay ang Diyos sa buhay mo, kapatid. Willing ka ba na tanggapin yon? May gustong baguhin ang Diyos sa buhay mo. Gustong isaayos ng Diyos ang buhay mo. Willing ka ba, kapatid? O what if may gustong kuhain ng Diyos sa buhay mo at palitan niya to ng kanyang magandang plano? Willing ka ba, kapatid? Next slide, Brother Mac. Sabi po dito, ang ganda ng sinabi dito, the future is open. But in order for you and me to realize this, we need to finally realize that our past does not hold back our future. Kaya ang future po, ang hinaharap natin, ay yan nakabukas. Pero kailangan muna natin maunawaan, kapatid, na kung ano man yung past mo, nakalipas na sa buhay mo na, huwag mo nang balikan. Kung ikaw ay nagkakasala, gumagawa ng kasalanan dati, huwag mo nang balikan. Nang sa ganun, ano daw? Nang sa ganun, makita natin ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin. That we need to be available to the new things God is doing. Hayaan na natin yung nakalipas, yung tapos na. Yes, nagkamali ka, nagkasala ka. Hayaan na natin yun. Sabi nga kanina, let's surrender that to God. Hallelujah. Dahil kung mag-hold back ikaw sa iyong past, kapatid, walang nangyayari sa buhay mo. Dahil ang Diyos gusto niya na bigyan ka ng magandang future. Na kung saan sa future na yan, He is available for you to do new things sa buhay mo. Amen? Isipin po natin yan, mga kapatid. God is very willing. God is very available. Huwag kang manahan, magtiwala sa sarili mo, kakayanan. Tao ka lang, limited ka. Sinasabi mo lang na komportable ka ngayon sa buhay mo. Kaya ko to kasi matalino ako. Sinasabi mo lang yan. Pero kapag dumating ang buhay mo sa kung saan hindi mo na alam kung anong gagawin mo, lalapit ka pa rin sa Diyos. At huwag mo nang hintayin ang bagay na yon. Huwag mo nang hintayin ang bagay na yon. Hallelujah. Praise God. Next slide. We make ourselves available by working too much and forgetting about our family and friends. Ano pong ibig sabihin na ito?
Okay? Ginagawa po natin ang sarili natin na very available sa mga bagay-bagay sa paligid natin katulad ng trabaho, pero nakakalimutan mo na ang iyong pamilya. So, hindi siya balance. Dapat balanse. Available ka sa secular things, pero nakakalimutan mo na, even in ministerial things, pero nakakalimutan mo na ang family mo. That's wrong. Okay? Available ka, sabi rito, you make ourselves available trying to satisfy our loneliness with more and more material possession. Okay? We make ourselves available to satisfy our loneliness. Sabi roon, and more material possession. Nagtatrabaho ako para lahat ng gusto ko, mabili ko, makuha ko. Yan, di ba? We make that. We make ourselves available by making much money. We gain as much as possible because we have some strange belief that money will make you happy. Available ka sa mga bagay na pagpaparami ng pera. Available ka sa mga bagay dito sa mundo. Available ka sa mga bisyo. Available ka sa sobrang busy sa trabaho mo. Doon mo na nilagay lahat. Wala ka ng oras sa pamilya mo. Available ka by giving up your lives in addiction, pleasure, lust, alcohol, and drugs. Available ka na gawin yung mga bagay na yon. Pero sa Diyos, you are not available. That's unfair. But this morning, we will make ourselves available. Next slide, please. Here's the challenge. Because of what God has done for us, dahil sa mga bagay po na ginawa ng Diyos sa buhay natin, okay? And continues to do for us. At sa mga bagay na patuloy niyang ginagawa sa atin, we do not have to allow our past to determine or control our future. Amen ba? Yung nakalipas, wag na nating hayaan ako i-control yung ating present, ang ating future. Amen? Tapos na yon. Being available, you will be blessed. Hallelujah. Being available, you will be blessed. And you will be a blessing to others in a ways that you can't being imagine today. Amen. Kung hayaan natin na maging available tayo, sabi doon, you will be blessed. And you will be a blessing also to other people. At doon magsa-start ang mga bagay na kung saan nais at kalooban ng Diyos sa buhay mo. Okay? Make time every second of your day with every breath that you take and to be available to the new things God is doing in your life. Magkaroon tayo ng oras at panahon sa mga bagay na kung saan, bagong bagay na kung saan doon ang Diyos kikilos sa buhay natin. Yung mga bagay na ginagawa natin na malayo sa Diyos, paglabag sa nais at kalooban ng Diyos, okay? Pagtalikod sa Diyos, pagkalimot sa Diyos, wag na nating gawin yon. Kasi kapatid, walang mangyayari sa buhay mo. Pero kung susunod ka, you will make yourself available for God. Hallelujah. Willing for God. Mararanasan mo ang pagpapala niya sa buhay mo. Again, ang tanong, are you available? Sino po ang available? Sino po ang willing? Pakitaas ang kamay. Hallelujah. Praise God. And this morning po, before we close this, let's just have time. Sandali lang po ito. Okay, let's just have time to give ourselves to the Lord and let's worship Him. Even in a short thing lamang po. Let us surrender ourselves to the Lord and let us say, God, I am available, Lord. God, I am willing to surrender to you everything this morning. Ang Diyos po ay kasama natin sa umagang ito at nais niya na kung saan yung puso mo na makita niya how willing you are sa pagsunod mo sa Kanya. Again, kahit anumang hindrance na meron ka ngayon sa buhay mo, excuse me,
If you are willing po, if you are willing, kahit na anong sitwasyon na meron ka ngayon sa buhay mo, if you are willing, if you will make yourself available, ang Diyos po ang siyang kikilos sa buhay mo. Ang Diyos po ang aayos lahat para sa iyo. Hallelujah. Thank you, Lord. Let's worship the Lord for a moment before we come before His presence. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba na't susumamo, maging napatin mo. Yes, Lord. Ikaw ay mamastan, magkanig ka at sa'yo ay umisa ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Habang tayo po ay umaawit sa Diyos, pakinggan natin ang awiting ito at ating isipin na ang Diyos ay handang lumapit sa iyo, pumasok sa buhay mo sa umagang ito, at Siya ay nais niya na ikaw ay magpakumbaba sa kanyang harapan at tanggapin mo Siya bilang Diyos at tagapagligtas. Hallelujah, loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na panindahan. Yes, Jesus, daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Ulitin natin. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, O Diyos, nagsusumamo, maging tapatin mo. Hallelujah. Siya nga po, Panginoon. Ikaw ay mamasdan, kagaling ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luglukan ng iyong wagas. Taas po natin ang ating mga kamay sa Diyos sa umagang ito. Hallelujah. Let's worship the Lord. Sambahin na po natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. At let us be open. Let us open our hearts to the Lord. Loobin mo, Diyos. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng wala hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. O Diyos, salamat, Panginoon, sa umagang ito. Salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon, na tunay nga na nagbibigay sa amin ng kalakasan, sa aming pagsunod sa iyo, sa aming relasyon sa iyo, Panginoon. Salamat po, Lord, na sa pamamagitan ng iyong mga salita, ikaw ang Diyos na nagbibigay sa amin, Lord, ng pag-asa. Kami pinatawad mo, Lord, sa aming mga kasalanan. Hallelujah, kami ay pinalaya mo, Diyos. Inalis mo ang anumang mga sakit o gapos ng kaaway sa aming mga buhay sa iyong pangalan, Jesus. Hallelujah. At sa umagang ito, salamat, Panginoon. Hallelujah. Na ikaw ang Diyos ang nais namin at nais namin, Panginoon, na siyang kumilos, maghari sa buhay namin, O God. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan,
wala hanggang mga papuri at samba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Father in heaven, thank you, Lord God. Marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na tunay nga na Ikaw ang Diyos na nagpakilala sa amin. Na ang iyong mga plano, Lord, para sa amin ay mabuti, Panginoon. Na maganda ang iyong mga plano, Lord, sa aming mga buhay. Panginoon, sinabi mo sa iyong mga salita na hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi lalong-lalo na, Lord, sa salita mo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, salamat, Lord, sa iyong salita na tunay nga, Panginoon, na nagbigay sa amin, Lord, ng kalakasan na kami, Lord, ay magpatuloy sa paglilingkod sa iyo. Hallelujah. Na kami, Panginoon, ay patuloy po, O Diyos, na magpagamit sa iyo, Panginoon. Na patuloy, Lord God, na ang buhay namin ay tunay, Lord, na isurrender, ipagkatiwala sa iyo, Lord, ang lahat. Kasi hindi po namin kaya bilang tao. Hindi po namin kaya mag-isa, Panginoon. Limitado kami, wala kaming lakas. At sa umagang ito, Panginoon, salamat po that you will make yourselves available for us, God. You will make yourself willing for us. And this time, Lord, it's our turn. It's our turn, Lord, that will make ourselves available for you. Panginoon, Ikaw ang nakakakilala, nakakakita ng bawat puso ng iyong mga anak na nandirito ngayon. Kung paano nila itinaas, Lord, ang kanilang mga kamay and they say, I am available for God. I am willing to serve the Lord. I am willing to follow Jesus. I am willing to testify the goodness of God. I am willing to share and to preach the gospel of Jesus. Lord, Ikaw po ang mag-bless sa kanila. Alam mo, Lord, ang laman ng kanilang puso. Alam mo, Lord, ang laman ng kanilang kaisipan, O God. Sa umagang ito, Panginoon, hayaan mo na yung pagpapala ay dumaloy sa iyong mga anak. Hayaan mo, Lord, na mga bagay na pagpapalang spiritual, financial, emotional, mental, hallelujah, spiritual, Panginoon, na siyang dumaloy at aming matanggap sa umagang ito. And we receive the blessings, God. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Tunay nga, O Diyos, na ang taong sumusunod sa iyo ay mananalo at magtatagumpay. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Sa umagang ito, Panginoon, kapatid, taas mo yung mga kamay at nais ng Diyos na tanggapin mo siya na Diyos at tagapagligtas ng buhay mo. Make yourself available. Be willing, kapatid. At sabihin mo ang mga panalangin ito na nagmumula sa iyong puso. Panginoong Jesus, sa oras na ito, ako ay nagpapasalamat sa dakilang pagmamahal mo para sa akin. Panginoong Jesus, humihingi ako ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanang nagawa. Simula nung akong bata pa hanggang sa oras na ito, kung ano man ang kasalanan na nagawa ko, hinihingi ko yon ng kapatawaran. Pakahugasan mo ko ng iyong banal na dugo at tinatanggap kita na Diyos sa tagapagligtas ng aking buhay. Simula ngayon, ikaw ang siyang maghari sa akin. Ay ang nais at kalooban ang siyang mangyari sa buhay ko. At hinahayaan kita na pumasok sa puso ko. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Thank you, Lord.